Paano natin mapatutunayan ng lubos na pagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos? Wala namang magsasabi hindi siya nagtitiwala eh. Pero tignan natin ang nagtitiwala. Josue 1:16 hanggang 17. Sumagot sila kay Josue, lahat ng utos mo sa amin ay susundin namin. Pupunta kami saan mo man suguin. Kayo ba ganyan? O namimili kayo na suguan? 17. Kung paanong lubusan naming sinunod si Moises, gayon din ang gagawin naming pagsunod sa iyo. Patay na si Moises no, si Josue na, tuloy. Naway samahan ka ng Panginoon mong Diyos kung paanong sinamahan niya si Moises. Pakinggan niyo ito. Hinihingi ng panukala ng Diyos ang ating pagpapasakop sa itinalagan niyang tagapanguna. Yan ang gusto kong matutuhan doon sa mga distrito eh. Na yung iba kasi, ng mga naalisan ng karapatan sa pagkatagapangasiwa, nabalik sa pagkaibanghelista, pagkatapos ang nangangasiwa sa kanila, eh mas bata kaysa sa kanila, ba ang tingin nila, mas marunong ako dyan. Huwag ganun. Wala na doon ang usapan eh. Ang usapan eh, sino tagapangunang inilagay ng Diyos para sa iyo. Sundin mo! Sundin mo! Sapagat pag hindi ka sumunod, tama sa iyo ang nangyari sa iyo at baka kulang pa yung pag-ibaba ka pa siguro. Di ba mga kapatid? Upang malubos ang napakabigat na gawaing pagsakop sa lupain, kinakailangang sumang-ayon ang lahat sa plano ng tagapanguna at maging handang tulungan at sundin siya. Kaya ang iglesia pwedeng kakasya sapagkat ang lahat ng kapatid ay lubos ang pagpapasakop sa pamamahala. Kaya maski sa eleksyon tayo nakakasya. Dahil sa ganung paraan natin maipakikita ang lubos na pagpapasakop. Kaparis ng sabi, biro mo sa ang salita nila kay Josue, lahat ng utos mo sa amin ay aming susundin, pupunta kami kahit saan mo kami dalhin. Isipin niyo, sasabihin na iba, kapanatikuhan niya. Eh kung hindi tao ng Diyos ang nangunguna. Pero kung tao ng Diyos ang nangunguna, eh Diyos ang sinusunod. Kung nais nating lubusin ang mga gawaing ibinigay sa atin ng Diyos, dapat tayong lubos na sumang-ayon, na pasakop sa pamamahala, sundin ang mga tagubilin at mga tuntunin. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayo magsasariling kalawagan. Maski na maganda, panukala natin. Pero hindi yun galing sa pangasiwa. Bago natin ipatupad, magtanong-tanong ka muna. Hindi ba, mga kapatid? Hindi ko naman sinasabi sa inyo na wala na kayong maaaring maisip na magandang paraan. Pero, gawin natin paraan ng lahat, hindi paraan mo lang. Paano maaaring mangyari yun? Kailangan manggaling sa pangasiwa. Wala tayong magagawa. Yan ang linyang iniligay ng Panginoon Diyos. Ngayon, eto balik rin natin yan. Kumuha tayo. Eto ang tanong ko sa bilang 14:8 hanggang 9. Ano naman ang masamang halimbawa na ipinakita ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at sa tagapanguna? Basahin mo. Kung nalulugod sa atin ang Panginoon, papatnubayan niya tayo sa lupaing yon na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Ibibigay niya yon sa atin. Huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon. At huwag tayong matakot sa mga taga roon, pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol, at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Salita ng mayroong pananampalataya. Ito naman ang kabaliktaran. Yes. Ngunit, pinag-usapan ng mga taong batuhin sila. Nang magkagayon, ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagpakahayag sa toldang tipanan. Nakita ng lahat ng Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan sila magmamatigas nang di paniniwala sa akin sa kabila ng mga milagrong ginawa ko sa kanilang kalagitnaan? Padadalhan ko sila ng isang salot upang lipulin sila, at mula sa iyo ay palilitawin ko ang isang bansang mas dakila at malakas kaysa kanila. Di ba niyo napansin, galit na galit ang Diyos? Galit na galit ang Diyos sa mga naghihimaksik, sa mga lumalaban, sa mga tumututol,
Bakit? Basahin mo yung paliwanag mo. Sa pamamagitan ng mga dakilang himala, inakay ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, sa mapanglaw na ilang, at hanggang sa mismong gilid ng pangakong lupain. Iningatan niya sila, pinakain sila, at tinupad ang bawat pangako. Gayunman, nang hikayating gawin ang huling hakbang ng pananampalataya at pasukin ang lupain, tumanggi ang bayan. Isipin mo yun. Sa lahat ng mga pangyayari sa kanila mula pa sa Ehipto, sa paglabas, sa paglalakbay sa ilang, nakita nila lahat ng milagro na ginawa ng Diyos. Para sa kanila, para bang tayo? Mula sa panahon ng pagsisimula ng iglesia, sa dami ng pinagdaanan ng iglesia, panlabas, panloob, ng mga kaaway, nakatawid na lahat sa tulong ng Panginoon Diyos. Narating ng iglesia ang ganitong kalagayan at tayo ay napipinto na ngayon sa pagpasok sa Bayang Banal. Sila naman napipinto saan? Matapos masaksihan ng napakaraming himala, bakit sila tumigil sa pagtitiwala sa Diyos? Bakit sila tumangging pasukin ang pangakong lupain? Kaya, mga kapatid, gusto niyo makilala sarili niyo? Hindi sa panahong maaliwala. Hindi sa panahong maganda lamang ang destino mo. Hindi sa panahong mataas ang halaga ng tinatanggap na tulog mo. Halimbawa, napagalitan ka, pamahala o ng tagapangasiwa, ano reaksyon mo? Doon mo malalaman kung sino ka eh. Halimbawa, hindi mo mapagkaisa yung mga may tungkulin. Hindi ka makatawag ng mga madadagdag sa may tungkulin. Ano gagawin mo? Susuko ka na. Atras ka na. Sasabihin mo, ilipat niyo ako. Bahagi ho dito. Halimbawa, napakahina mong magpunga. Ang palagay mo sa sarili mo mahina kang manggagawa. Ayun lang. Pagka yan ang pananaw ng isang ministro, mga kapatid, hindi siya maaaring kailanman magamit ng Diyos para ayusin ang iglesia. Dahil ang sarili niya mismo ang nangangailangan ng unang pagsasaayos. Ito din yung sinasabi mo dyan. Madaling maging masaya kapag ang lahat ng ating gawain ay maayos. Hindi ba? Tuloy. Ngunit, magiging masaya pa rin ba tayo kapag nagdaranas ng mga balakid at kabiguan? Ay, yung matatandang ministro. Tuloy. Nais ng Diyos na gawin tayong husto sa pag-iisip at sakdal. Hindi upang iiwas tayo sa lahat ng hirap. Sa halip na dumaing dahil sa ating mga pakikipagbaka, dapat nating ituring ang mga ito, mga pagkakataon para umunlad. Hindi ka asenso kung hindi ka magdadanas muna niyan. O kayo, pagdating ng problema, sino kayo? Asawa ni Hope o si Hope? Pag sinabi niyo sa akin, si Hope po, ba't ka matras? Ba't ka nanghihina? Bakit ka nawala ng sigla? Bakit kung sino-sino ngayon ang hinahanapan mo ng sisi? Huwag kayo papayag nun na masulsulan ni Satanas.